Magandang araw mga kaibigan. Sa video natin ngayon ay ating itatampok ang isa sa mga panaginip ng isa rin sa ating mga subscribers. Ang kanyang panaginip ay hinabol ng itim na ahas. Meron nga bang malalim na kahulugan at babala ang ganitong uri ng panaginip? Paano nga kaya kung ang panaginip mo ay hindi lamang basta-basta panaginip? Katulad ng ahas na humahabol sa iyo, ay maring may mensaheng dapat mong maintindihan bago pa mahuli ang lahat. Welcome back to Patnubay TV. Sa video na ito ay aalamin natin ang kahulugan ng panaginip ni Roxanne Rosales. Narito ang kanyang message sa atin. Nanaginip ako ng itim na ahas, sobrang laki at nilingkis niya ako at kinagat. Ano po ang ibig sabihin nun sa panaginip ko? Ano nga bang ibig sabihin ng panaginip na ito ni Roxanne Rosales? Ang itim na ahas ay simbolo ng matinding panganib o negatibong enerhiya. Sa maraming interpretasyon, ang ahas ay simbolo ng panlilinlang o panloloko, tukso, o kaya ay taong may masamang intensyon. Kapag ito ay itim at napakalaki, nangangahulugan ito ng matinding takot, mabigat na problema, o isang sitwasyon na tila mas malakas kaysa sa iyo. May isang bagay o tao sa buhay mo na nagbibigay ng matinding stress o naglalagay sa iyo sa isang panganib at maaaring hindi mo pa ito lubos na naharap. Pangalawa, yung hinahabol ka. Ang sinisimbolo ng hinahabol ay pag-iwas sa problema. Tumatakbo ka at may humahabol sa iyo. Ito ay pag-iwas. Ang paghahabol sa panaginip ay madalas simbolo ng pagtakas. Kung ikaw ay may problema na pilit mong iniiwasan, pero tandaan mo kahit gaano ka kabilis tumakbo, alam mong hinahabol ka pa rin nito. Ang problema ay laging nandyan sa iyong likod na anytime ay pwede kang maabutan. Ito ay halimbawa ng mga ganitong problema ay yung hindi pagkakaunawan sa pamilya. Minsan mananahimik ka na lang o hindi na lang pag-uusapan, hindi mo na lang haharapin. Iiwasan mo na lang kasi baka lumala. O kaya naman ay problema sa relasyon. Dahil ayaw mong magkaroon kayo ng sagutan o kayo ay mag-away ulit kayo, ay hindi mo ito, kailangan mo siyang iwasan. O kaya ay personal na takot na ayaw mong harapin. Tayo mga tao ay mayroong mga kanya-kanyang personal na kinatatakutan. At itong mga bagay na ito, yung kahinaan natin, ayaw nating harapin. Maaring isa sa mga ganito ang kahulugan ng iyong panaginip. Pangatlo, nililingkis ka. Ito ay pakiramdam na nakakulong o walang lakas. Paano nga ba pagka nililingkis ka ng isang ahas? Halos hindi ka makahinga, halos hindi ka makagalaw. Ang paglingkis ng ahas ay simbolo ng kontrol. Ibig sabihin, kontrolado ka ng problemang ito. Pagkakabihag, ibig sabihin, wala kang magagawa kung hindi sumunod na lamang. O kaya ay pagkawala ng kalayaan. Kung ito ay relasyon, maaaring ikaw ay nahihigpitan o maaaring hindi ka pinapayagang lumabas o nawawala na ang iyong kalayaan na kumilos. Pagkaramdam mo ay natrap ka sa isang sitwasyon. Halimbawa, hindi ka makaalis kung kaya ikaw ay parang nakakulong. Ang sitwasyon ay po pwedeng emotionally, mentally, o spiritually. Halimbawa, kung ikaw ay nasa isang toxic na relasyon at hindi ka makaalis, o kaya ikaw naman ay nasa isang trabaho na hindi ka na masaya pero kailangan mong pumasok. O kaya ay sitwasyon
na hindi mo kayang takasan. Pang-apat, yung ikaw ay kinagat. Ito ay direktang pag-atake o matinding epekto. Ang kagat ng ahas ay simbolo ng sakit. Pwedeng emosyonal, pwedeng mental. Betrayal, pagtatraidor sa iyo, o kaya ay isang pangyayaring nag-iwan ng marka sa iyo, nag-iwan ng pilak, ng pait, ng sakit. Maaaring may nangyari o mangyayari na makakaapekto sa iyo ng malalim. Isang bagay na hindi mo basta-basta makakalimutan. Roxanne, ang panaginip mo ay hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. May bahagi ng buhay mo na kailangan mong harapin. Dahil habang iniiwasan mo ito, lalo ka nitong hinahabol. Ito ay nagiging multo na sa iyo. Ang panaginip mo ay maaaring nagsasabi na may matinding problema o tao na nagdudulot ng stress sa iyo, may sitwasyon kang iniiwasan, o may pakiramdam ka na natrap ka at wala ka ng kontrol, at meron kang emosyonal na sugat, sakit, pain, na kailangan mong paghilumin o gamutin. Sa iyo, Roxanne, harapin mo ang problema. Huwag mo itong takasan. Kung may issue sa buhay mo, simulan mo itong resolbahin kahit paunti-unti. Kilalanin mo mga taong nagbibigay ng negatibong epekto sa iyo. Hindi lahat ang nasa paligid mo ay para sa ikabubuti mo. Yung iba nandyan para bigyan ka ng mga leksyon o ikasasama ng loob mo. Palakasin mo ang sarili mo, mentally at spiritually. Maglaan ka ng oras sa panalangin, pagninilay-nilay o tahimik na pag-iisip. Kung maaari, mag-fasting ka. Alagaan mo ang iyong emosyonal na kalagayan. Huwag mong kimkimin ang sakit. Maglabas ka ng nararamdaman mo sa tamang paraan at sa tamang tao. Mag-set ng boundaries. Kung may toxic na sitwasyon o tao, matutong lumayo o maglagay ng limitasyon. Roxanne, tandaan mo, ang panaginip ay hindi parusa. Ito ay mensahe. At kapag ka naintindihan mo ang mensaheng ito, maaari nitong baguhin ang direksyon ng buhay mo. Mga kaibigan, kung ikaw ay nakaka-relate sa panaginip na ito, i-comment mo, handa akong harapin ang katotohanan. At huwag kalimutan i-like, mag-subscribe kung ikaw ay bago pa lamang sa Patnubay TV. Hanggang sa muli mga kaibigan, magkita-kita tayo muli.